Bakit maaaring mawala sa mapa ang South Korea? Ang South Korea o SOCOR ay unti-unti nang nauubusan ng mga tao. Ngunit hindi natin nakikita ang dahilan. Ano kaya ito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang bansang South Korea at kung bakit maaaring hindi na umusbong ang susunod na henerasyon ng South Koreans. Ang South Korea ang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Tahanan nito ng mga K-pop idols, pero hindi lamang dito sikat ang South Korea. Famous din ang bansa sa pag-export ng sasakyan, semiconductors at automotive parts. Patunay na magandang ekonomiya ng South Korea, ang Gross Domestic Product o GDP nito na ayon sa datos ng World Bank ay nasa $1,673.92 billion noong 2022. Ang bilang na ito ay katumbas ng 0.72% ng pandaigdigang ekonomiya. Bukod sa mayamang ekonomiya, kilala din ang South Korea sa makulay nitong kultura at magagandang tanawin. Ilan sa mga tumutulak sa mga turista sa bansa ay ang pagkain, mga lumang palasyo at magagandang kasuotan ng SOCOR. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayamang ekonomiya at makulay na kultura, nanganganib na mabura sa mapa ang bansa. Bakit kaya? Ang sagot sa katanungan na ito ay may kinalaman sa birth rate. Ang birth rate ay ang porsyento ng isinilang na sanggol sa bawat 1,000 na population. Ito ay basihan ng magiging bilang ng populasyon ng susunod na henerasyon. Kaugnay ng birth rate ay ang tinatawag nating population pyramid kung saan ipinapakita ang porsyento ng mga isinilang na bata, mga teenager, adult at ang mga seniors. Tinawag itong population pyramid kasi ang bilang ng mga isinilang at namamatay kapag nilagay sa isang graph dapat ay hugis pyramid kung saan nasa ilalim ang populasyon ng mga bata at sa taas ang matatanda. Ito ay nagbibigay sa atin ng imahe na kayang suportahan ng mga nasa ilalim ng pyramid, halimbawa mga adult na nagtatrabaho, ang mga nasa taas o mga matatandang nangangailangan. Ano ang mangyayari kung ang population pyramid ay bumaliktad? Bagamat magandang pakinggan na ang ating birth rate ay mababa o kaunting sanggol ang isinisilang, hindi naman magandang magkaroon ng aging population o mas maraming matatanda. Dahil ang mga matatanda na 60 pataas na tinatawag rin na dependent population ay nakadepende sa mga mas batang populasyon para sa kanilang pagkain. Halimbawa na lamang sa loob ng bahay, ang mga apo o anak ang nag-aalaga sa tumatandang kamag-anak. Kapag mas dumami ang tumatandang individual, mas maraming aalagaan ng mga anak. Kapag nangyari ito, ang lahat ng ating kinikita ay mapupunta sa pagsuporta sa mga tumatandang populasyon. Halimbawa, sa kanilang pensyon, gamot at iba pa. Kung ilalagay natin ito sa setting ng isang lipunan, mas tataasan ang ating tax upang masuportahan ang programa para sa mga seniors o retired individuals. Dagdag pa rito, hindi rin sigurado na ang mga tumatandang individual ay may mga pamilya o anak na mag-aalaga sa kanila, kaya dadagsa mga aalagaan sa Home for the Elders na siyang mangangailangan ng mas maraming manpower o trabahador. Hindi lang ito, ang mababang birth rate ay magreresulta sa mas maliit na populasyon sa susunod na henerasyon na mas lalo pang liliit sa kasunod na henerasyon. Kung magpapatuloy ito, maaari itong magresulta sa pagkabura ng isang populasyon. So, anong connect ng mga ito sa South Korea? Sa kasalukuyan, ang South Korea ay isa sa may pinakamababang birth rate sa buong mundo. Sa bawat isang babae noong 2020 ay mayroon lamang 0.82 birth o porsyento ng panganganak. Sa kaparehas din na taon ay mas dumami pa ang bilang ng namamatay kaysa pinanganak sa South Korea. Ngunit patuloy pa itong bumaba sa 0.78 noong 2022. Dahil dito, tinatayang mula sa 51.75 million na populasyon ng SOCOR ngayong 2024 ay posibleng bumaba ito sa 36.22 million na lamang sa 2072. Pero kung hindi maaagapan ang sitwasyon, maaaring umabot pa ang pagbaba ng populasyon sa 30.17 million. Kasabay nito ang bilang ng mga bagong panganak na sanggol ay posibleng mabawasan din ng 65% mula sa 250,000 noong 2022 ay posibleng maging 160,000 na lamang sa 2072. Ang kasalukuyang median age ng SOCOR o ang naghahati sa mga bata at matanda ay nasa 42.8 years old. Ibig sabihin, kalahati nito ay matanda, kalahati ay bata.
Kapag tumataas ang median age, ibig sabihin ay nagiging aging population din ang isang bansa. Sa napag-usapan natin kanina, naalala niyo pa ba kung anong mangyayari kapag nagkaroon ng aging population? Tama, mababaliktad ang population pyramid at mapupunta sa mas maliit na batang populasyon ang responsibilidad ng pag-aalaga sa mga matatanda. Wala namang masama rito, ngunit kung napakaliit na lamang ng batang populasyon na susuporta sa mga matatanda ng SOCOR, magiging disaster ito sa ekonomiya ng bansa. Ang lahat ng kita ay mapupunta sa mga pensyon at iba pang benepisyo ng mga seniors. Dahil hindi naman ito maibabalik sa ekonomiya dahil hindi naman nagtatrabaho ang mga seniors. Madodoble o triple ang kakaltasin sa mga nagtatrabahong populasyon dahil kailangan din nilang suportahan ang ekonomiya ng bansa. Pero bakit nga ba mababa ang birth rate ng South Korea? Isa sa mga itinuturong dahilan sa pangyayaring ito sa South Korea ay ang mataas na standard of living, kung saan para suportahan ang kanilang mga sarili, ang mga young adult at adult na South Koreans ay kailangang ibuhos ang kanilang oras sa pagtatrabaho at pag-aaral. Kabilang sa nagpapataas sa standard of living ay ang presyo ng real estate o tahanan, presyo ng mga bilihin at iba pa kung saan napupunta ang kanilang kinikitang pera. Dahil nga sa mataas na standard of living, mas maraming pinipili na lamang na huwag magpamilya at mamuhay ng mag-isa. Habang nagiging moderno ang lipunan, nag-iiba na rin ang pananaw ng mga kabataan sa pagpapakasal at ang iba ay sinasadyang huwag na talaga magpatali kahit kaya naman na magkapamilya dahil mas gusto lamang nilang ma-enjoy ang single life. Tinatawag din ang paniniwalang ito na individualismo. Ang mga kababaihan rin ay mas naging liberal na mag-isip at nakita nila na ang kanilang halaga ay higit pa sa pagpapakasal o pagiging housewife. Ang lahat ng ito ay ang nagiging dahilan sa kasalukuyang sitwasyon ng South Korea. Sa hinaharap, mas kakailanganin ng mga batang populasyon na magtrabaho ng higit pa sa normal na oras dahil mas tataas ang mga taxes. Kung mangyari ito, mas marami pang kabataan ang pipiliin na huwag na din magkapamilya at ang cycle ng mababang birth rate ay magpapatuloy hanggang sa unti-unti ulit itong tataas depende sa kung ano ang programa ng gobyerno. Pero ang lahat ng ito ay madadama pa sa 22nd century o taong 2101 pataas. Kaya may panahon pa para ayusin ng kasalukuyang opisyal ng South Korea ang nangyayaring krisis. Isa sa maaaring solusyon dito ay ang migration o paglipat ng mga tao mula sa isang bansa o lugar papunta sa isa pang lugar. Pero gagana lamang ito kung may mga gagawing programa ang South Korea upang ma-attract ang ibang lahi na lumipat sa bansa. Ang South Korea ay isang mayamang ekonomiya, tahanan ng makulay na kultura, ngunit sa kabila ng progresibo nitong estado, nanganganib ang kinabukasan ng bansa dahil sa tumatanda nitong populasyon at umuunting bilang ng mga batang South Koreans na pwedeng sumuporta sa ekonomiya ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit sa hinaharap ay maaaring mawala sa mapa ang South Korea. Ano sa tingin mo? Tama lang ba na hindi na magpamilya ang marami para masustain ang kanilang pamumuhay? O dapat na hikayatin ang mga tao sa South Korea na magpamilya upang mapigilan ang pagbaliktad ng population pyramid at mapigilan ang pagkawala ng South Korea sa mapa? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.